Hello mga kaprobinsya. Isang malamig na umaga naman, no? Yung mga ibon natin tuwing umaga, sila po yung gumising sa amin. Kapakaingay po nila. Nagsalita naman yung ibon natin na ibon na sila yung makaintindi. Hello. Hello. Pare. Yung mga bingala natin. May mga manok tayo dito. Great. Tugos na. Pinakawalan namin yung mga sisiw namin dyan, oh. May dalawang bingala din na sisiw. Daghan gani. Natay galumlom na dito sa. Ay duha. Yung mga season na ating bingala ngayon mga kaprobinsya, parang hindi sila makasurvive sa sobrang lamig. At tapag yung bingala, oh. Hawain nila yung mga maliliit na bingala, pati yung mga manok. Unti-unti nang dumami yung mga manok natin. So po, pag simula itong maglimlim mga kaprobinsya, napakabilis nito dumami. Kahit nawala yung tandang natin, pero may kapalit naman tayo. Dalawa yan, yan, oh. Dalawa sila. Pinalabas natin yung ating mga kalapate. Palagi po natin silang pinalabas mga kaprobinsya para makarunda. Yung matira dyan sa loob, yung mga inakayla. Yan. Yung iba, oh. Ano sa malayo na. Nagrunda na sila. Yan. Pero yung iba naman napakatamad nila. Kaya itaboy natin sila para makapagronda at makapisado nila yung area natin dito.
Ilan lang yung natira dito. Yung iba nagronda na. Yan. Ano po? Ang lalakas silang lumipad mga kaprobinsya, oh. Mas maganda yung masanay sila para hindi sila madaling hingali. Oh. Yung mga baboy naman natin yung ating pakainin. Yung pinakamaliit dati mga kaprobinsya, ito po. Halos hindi na natin makilala. Nakakaaliw tingnan yung mga alaga natin. Ito yung pinakamalait, kumahabol. Napakalakas niyang kumain. Dalawa lang yung maliit dito mga kaprobinsya. Yung isa na naapakan dati, yung isa na nakasakit. Sa ngayon po, 8 kilo yung pinapakain namin dito. Kada pakain. Sa loob ng isang araw, 24 kilos. Tatlong bisis kami napapakain sa isang araw. So, yung isang sako, 2 kilo lang ang matira sa loob ng 2 araw din. Yan. Yung isa naman na maliit mga kaprobinsya, sana makahabol din siya kasi malakas din siya kumain. Mamaya, pagkatapos lang kumain, linisan natin yung kulungan at saka paliguan sila. Kasi mainit yung katawan sa mga baboy kahit malamig dito sa amin. Mahirap pag unahin natin yung paglinis sa kanilang kulungan.
Tapos wala pa silang kain. Pagtulungan tayo dyan, pag pumasok tayo. Wala pa tong 2 buwan mga kaprobinsya mula sa pagwalay natin sa kanila. At yung iba dito, ayan. At masaya po tayo dahil hindi na po sila palagi nagtae, yung ating mga biik. Tingnan niyo po yung likuran niya, oh. Yan po ang structure ng katawan, basta German Petri. At dito po, ito yung pinakahuling nawalay natin. Pero malakas nang kumain, oh. Mga 1 linggo pa sila mula sa pagwalay natin, pero tingnan niyo po. Ang gaganda ng kanilang mga katawan. Ayan. At ito yung mga natural lang natin na baboy. Ito yung mga anak sa ating mga baboy na galing sa Area 1. At yung ating mga inahin mga kaprobinsya, isa na lang dito ang hindi naglandi. Ito po. Yung galing sa Area 1. Yung isa, nakasahan na yan. Napabarkuhan na natin yan. Pero yung 2 natin dito, naiay na natin. Ito po yung sinumpit natin dito ay French Large White. Galing din sa Bacolod. At yung isa dito, Danbred Durok. Galing pa rin sa Bacolod. Yung suki natin doon. May suki tayo na farm doon. At bumili lang tayo ng similya. Tahimik na yung mga baboy natin. Pagkatapos lang kumain. Pwede pahimas, Dik. Yan, nagpahimas lang. Makapal yung mga likuran nila mga kaprobinsya. Po. Dito, 2 lang yung babae dito. 2 lang yung babae. Dito po, parang walang nagmana sa kanilang tatay. Yung mga biik natin mga kaprobinsya, hindi muna namin pinaliguan. Delikado pag paliguan natin sila. Baka magkai sila. Ligo time! Yes. Putiin natin yung mga katawan niyo, ha. Yung pinakamaliit, oh. Bilog yung katawan. Hindi na siya payat. Dati po, halos puro buto yung makita natin sa kanya. Ikunin lang natin yan next month, pati yung isa.
Umina yung tubig natin basta may gumamit doon sa kabilang gripo. Ilang sako pa kaya yung uubusin nila bago sila umabot ng 70 kilo. Para umusok yung mga katawan nila, oh. Yung maliit, oh, sumakay sa kapatid niya. Maganda na tingnan yung mga katawan sa ating mga baboy, oh. Pag hindi natin sila makita palagi mga kaprobinsya, mas sabi natin na napakabilis lang lumaki. Pero pag araw-araw natin sila makikita, parang wala lang. Pero malaki na po yung kanila improvement sa kanilang mga katawan. Dagko na gipod. Yung mga tao ngayon na nag-alaga ng baboy, naghihintay sila ng mataas na presyo o hihintay nila yung buwan ng December at saka January, umaasa na magkaroon ng magandang presyo. Wala tayong ibang hanga dito sa ating pag-alaga. Naghangad tayo na tumaas yung presyohan ng baboy, yung live. Yung ating inahin naman, ang ating paliguan. Sana po mabuntis siya sa pag-iay natin sa kanya. Sa mga nakarang buwan po, yung mga baboy po, yung sunod-sunod ng anak. At ngayong linggo po, ang sunod-sunod ng anak naman, yung ating mga kambing. Pero yung kambing natin kahapon mga kaprobinsya na matamlay, hindi naka-survive. Namatay po na pinuntahan namin kaninang umaga nung pagising namin. Pero ginamot naman natin siya. Hindi naman siya nagkasakit, parang biglaan lang ba. May mga ganyan din na pangyayari. Hindi natin mawasan yung mga ganyan na hindi po puro positive yung encounter natin sa ating buhay. Minsan maka-encounter naman tayo ng mga negative sa ating pag-alaga ng hayop. May mga pangyayari na hindi pumabor sa atin, pero okay lang naman kasi may bagong anak naman tayo dyan. 3 yon. At sana po mabuhay silang 3. Tapos may mga buntis pa tayo na kambing dyan, yung mga inahin, at saka may mga dumalaga pa na malapit ng mga anak. Sa sunod na mga buwan naman, asahan po natin na sunod-sunod din mga anak yung ating mga baka. Sigin po malapit na rin siya mga anak, kaya para naghulaan kami dito kung
alin sa kanila ang unang manak, yung baka natin na galing sa Panyabunan or si Jane. Ito po, tumaba na siya, pero hindi pa siya nakasahan kasi hindi pa siya naglandi. Kung tumaba siya ng gusto dito tapos hindi pa rin siya naglandi, no choice na po tayo, ibenta na po natin siya. Napakatahimik na ngayon, na busog na yung mga alaga natin. Pero pag pumunta tayo dito na wala pa silang kain, silang lahat napakaingay, pati yung mga inahin natin. Ingay na ingay sila. Basta manghingi sila ng pagkain. Yung mga inahin natin mga kaprobinsya, 2 beses lang kami nagpapakain. Umaga at saka hapon lang. Pero yung mga biik natin at saka yung panglisunin natin dyan, 3 beses po tayo nagpapakain. Sunod na buwan dito, darating ang panahon na kulangin yung isang sako sa loob ng isang araw. Kasi 35 hits po yung mga biik natin ngayon. Sa mga nakarang araw, napurga na po natin yung mga biik natin. Hindi po madali yung pagpurga. 23 heads po sila. Relaxing na yung iba, oh. Lalo na yung andito, oh. Nagpa-relax lang. Pero nung una po, kinabahan tayo. Kasi halos sabay-sabay po silang nagtai. Kaya may isak tayo ng gamot siya para sa pagtatai ng ating mga biik. Tapos may mga gamot din tayo para sa ating mga kambing, baboy dyan. Kung sakali may sakit sila o may masamang pakiramdam sila. Pero yung isa nating kambing hindi po nakasurvive, so wala po tayong magawa. Yan, oh, natulog na sila mga kaprobinsya. Basta busog na, natulog. Yung mga bingala natin mga kaprobinsya napakaingay tuwing gabi, so ang ingay po nila. Dahang libon, maraming kuto si Palo, kailangan isprihan kahit palagi namin nilagay doon sa lubluban na maputik, may mga kuto pa rin siya. Wala yung garapata? Wala. Yan di ay, oh. Oo. Kadaghan po. Kagmay. Hey, apig yung ito, no? Ito yung may rambon. Ay, ito yung lagay. Dalaga ni si Kuya. Umiyak na siya rin. Tagalog. Driver. Kana, diri ako dagano. Takpa do? Takpa? Ay, may istirhan na yung ka. Da. Ka, ina siya loya. Ta. Kari ka naglangaw din yo. Gitakok din yung langaw ko. Ay, kotre wala. Ha? Yo. Lumipat sila sa?
Nung na-sprayhan yung sa kabilang side, lumipat yung ibang mga langaw doon sa kabila. Ako lang, para. Wala sa pagkaon sa? Halang di na. Dira siya rito. Yung natuluan yung pagkaon, no? Ayun yung pagkaon na yung natuluan, ilabay na dito. Kaya takabalo sa ito na na. Dito na. Ilabay na dito. Bongga. Bongga sa na makaon niya. Napakabait ni Palo. Yung tagahakot ng kumpay dito, pinakamalakas. Pero si Rambo andun, oh, busog dari Rambo, oh. Mukhaon na sa kumpay, oh. Ano yung napier? Dalian ko naman natin yung rata. Ulit mo kulit. Kami alam ko ito. Siguluhan na. Tuto pa lang ako ito na ako. Oy. Ulit. Pero nagsapon to. Ulo ni Mulay ko to. Wala. Tilapan. Hugo siya ron sa. Bulan. Oh, gimana? Kapatay na yung puso. Patayin ko to sa. Di na mo mo. Si Paula, oh, medyo mailap. Umalis agad ng lapitan natin. Paula. Paula. Aha. Dili kita haplos-haplos si Paula. Yung isa nating kalabaw mga kaprobinsya. Okay na siya. Naka-adjust na siya dito sa ating lugar. Tapos nakatikim na siya ng napier. Pinakawalan na namin siya dito para masanay siyang kumain ng napier ba. Matikman niya. Kasi ayaw niyang kumain ng napier. Dahon lang tubo yung kainin niya. At kailangan po na masanay siyang kumain ng napier. Kasi pag hindi na po season ng pag-harvest ng tubo dito, napier po yung pinapakain natin sa ating mga alaga. Hindi po siya namayat. Kahit pinatrabaho namin agad siya dito nang dumating siya. At marunong na po siya maghila ng karosa. Mga 1 taon mula ngayon, maasahan na namin siya ng gusto sa paghila ng karosa. Kahit ngayon pa lang, napapansin na namin na may lakas siya. Yung hinihila niya na karga, halos katumbas na sa makaya ni Jim. Kaya ngayon, pag magpahila kami ng karosa, maghakot kami ng kumpay, nakapahinga na si Jen, wala nang problema. Lalo na pag lumaki na yung mga kalabaw natin na sila si Tisoy, si Paula, maasahan na sila sa hakutan. Kailangan na pong palitan yung kanyang busal, oh. Kumayang hapon. Palitan natin ang kanyang busal. Pag mabusog na siya, kusa lang siyang umuwi doon at pumunta kay Palo. Pero yung ginawa namin na pinakawalan namin sa dito mga kaprobinsya, pansamantala lang to. Yung isa nating kalabaw na si Paloma, may nagkagusto sana kahapon. Nagtanong yung kaibigan natin kung ibinta ba natin siya, si Paloma. Pero sayang po mga kaprobinsya, kahit hindi siya masyadong malaki yung katawan niya, pero yung lahi niya, lahi siyang buffalo. So sayang po pag ibinta natin siya.
Sabi po ng iba, kahit ganyan yung katawan ni Paloma, pakasahan lang natin ng malaking kalabaw. May kakilala naman kami na may malaking kalabaw na buffalo. Doon natin pakasahan si Paloma in case pag maglandi siya, pag mabantayan namin. Hindi lang natin pakasahan ni Palo. Kainan na po mga kaprobinsya, oh. Sila lang yung muna yung kumain. Mag-fasting tayo ngayon ng 16 hours. Paksiw na tilapia yung ulam at saka adobong kalabasa. Masarap yung kalabasa. Paborito niya ni Dodong. Paborito ni mo dong sa? Ah, lagi.